Atong isugdan atong previous pa jud also supposedly dito ni para sa Father's Sunday. Pero unuman nato, iwason lang nato ni karon. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 25. 23 to 25. Nindog tayo si pagtaod sa pulong sa Dios. Ephesians chapter 5 verses 23 to 25. Atong dunganon sa pagbasa sa inyong Bibles dira. Okay. Verse 23, ready to read. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave Himself for it. Ginoo, magpanalangin sa iyong pulo, mag-ambot ha. Mong dalay ko nga Dios, salamat kay Lord sa imong faithfulness. Salamat sa imong grasya, salamat kay Lord. Ikaw nagauban, gikan pa Lord. Ganyan buntag, o karong hapon sa padayon Lord, nga mga activities karong haponon. Salamat kayo. Gikan sa youth department, padong Lord, even sa sikap, ladies fellowship, and prayer, and men's fellowship, Lord. Salamat kayo. Karong taknaa, Lord, salamat. Padayon mi. O sa mong pagtuon sa imong pulong, Lord, salamat kayo sa privilege. Nagpray lang dyan mi, Lord, ikaw lang dyan na mo. Maghatag na mong wisdom. Sabta na mo, Lord, sa yano, kaniyong pulong. O Holy Spirit, nagpray ko, ikaw lang dyan maghahap. Sangkap ka na ako sa pagdala ni ini. Pray me, Lord, pray ko, Lord, nga ikaw lang yung istorya sa mong katawhan, Lord. Gamit kaniyong pulong, gamit yung mga lagad, Lord. Dalaygon kay ka, kung giampunta ng Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod. Yes, ayas ato ning sugdan ato ang miyaging mga Sundays, 2 Sundays ago. And makita nato dire nga ang duty sa tungtunan nato ang duty sa matag bana ug sa di lang bana nga tupod sa sundayang mahimo na kang papa. Unsa jud ato ang bulat or duty na to. So itong assignment na to. So nakita na to sa nabasa na to, although kaning context ani from verse 21 until even gani until chapter 6, nakita na to diri ang pamilya nga gusto sa Dios nga mo pag-function sa usa ka pamilya. Mo nang na makita na to diri ang mga wives, husbands, and sa verse chapter 6 diri makita na to ang mga bata, mga anak, and then ngadto sa mga papa. So dire makita yun nimo ang usa ka pamilya nga Kristohanon or ang Dios makita yun nato nga even ang Dios tinguha yun sa Dios nga naay sakto nga pamilya sa mga matagtao. Yan. Muna nga nagtinguha yun ang Dios nga naay pamilya. Maybe mo nang sa sakto nga panahon, sa sakto nga edad, nga kamong mga young people, gusto dyan sa Dios nga, naapoy ligon nga, naamoy pamilya, o kaning pamilyaha nga mahipong ligon, and then mo sunod na pod nga lain sa nga generation nga maayo na pod nga pamilya. Ug mo ni tinguha sa Dios. Mo na nga, ang yawa lang, iyaha mo nang iyang gusto niya gubon ang pamilya, kay agugpon niya ang structure nga gusto sa Dios. Muna nga pwede na magkuyog ng lalaki sa lalaki kang kalibutan na. Ang kalibutan kay gusto man sa yawa nga gubo na ang structure nga giplano sa plano sa Dios. Muna ang yawa na ning kamon siya nga magkuyog ng lalaki, magkuyog pa ng babae. Muna nga di jud ka kaingon nga pamilya na. Amen. Di juga kayo ng pamilya. Ug naam kay ng pamilya ug naam gani magkatapok ka bisan pag maningkamot na sila nga maka-adapt og mga anak, maka-adapt og nga buhion nila. Still di gyapon na sila pamilya. Munang ang problema na kanang mga bata nga adapt nila, mudako na sila nga sa naggamay pag confused sila. Kung sa man akong puros man ni
pros man ni laki ni ako ang mamagpapa or papa og papa. Unang sila na po libog na po kayo. Another generation na po nga pareha na po. Ano man, mo may gusto siyawa. Pero kinahanglan masabtan nato nga ang Dios yun, design yun sa Dios, na ibana, asawa, mga anak. Yan? Bana, asawa, anak. Ug mo na pamilya nga gusto sa Dios. Muna nga, gisugdan na nato ni, ngato ni sa mga bana, pero akong ingon na miyagi nga Sunday nga, dili lang ni kaning minsaya, dili lang ni para Diyos sa mga bana, na mga butang po nga kinahal makatunan event sa mga young people, karon na ba nga month, youth month ni, na mga butang nga, angay po nga makatunan po sa mga young people, kay kamo may musunod nga mutukod o pamilya. Amen? Mutukod man mo. Tinguha mo magminyo, hilom-hilom ra gusto mo magminyo. O dili mi against ana. Amen? Di mi against ana oy. Ibig nga pero kung saktuho na to nga kanan yung gi-design sa Dios. Di ba? Ang design sa Dios. Ang ba nga sakto na mo ang nauna ninyo sakto na, ang inyong kasing-kasing sakto na, ang inyong bulsa sakto na. Kay naaman yun ang struggle na. Ayaw nyo kalimti, dili ra ang kasal inyong preparahan. Dili ra kasal, inisya na ng kasal. Pag humans kasal na, dira jud. Dira jud ang saktong testing ba? Amen? So especially sa mga laki ni. Muna nga, so may duty sa husband. So makita nato din, mabasa nato sa verse 23 nga, for the husband is the head of the wife. Nga, ang structure jud or ang plano jud sa Dios, ang structure sa kapamilya, ang husband jud mo'y head sa family. Amen? Husband jud ang head sa family. Ayaw jud na usba. Muna kita ang mga bana, kita jud mo function as head. It's our duty mo function ta. Kay kung dili ta mo function, ayaw ya siyempre ang mga asawa maningkamot na lang yun na sila function. Kaya di man ang function. Hindi mahusab ang structure. Mahusab ang plano sa Dios. So mami daw, kung ipakita niyo itong miyaging nga, kung mausab gani ang structure nga, ang mulid gani asawa, na mo take advantage yun ang yawa. Ano man, kabalo man ang yawa, uy, di na mao nga structure ni. Di na mao ang plano nga gusto sa Dios. O, mo take advantage. Saan yun yung paningkamot, unless di na ni mo usbon ang structure, dili yun na siya. Ano ba nga, wa dyan ni kadaugan. Until such time nga mausab na nga structure nga mo'y gusto sa Dios, nga bana, asawa, then mga anak. And that's the time nga ang Ginoo mag-bless ana nga pamilya. Amen? We must be the head. Muna nagsugod pa sa delegation pa nga sa institution gi-allow sa Dios nga naay nation, naay government, naay church, muna ang government, naay presidente, naay king, naay mo lead. Sa church, naadji mo lead. Ang Ginoo jud ni hatagan ng anay, naadji siya gift ng mga pastor. Ano, naay mo lead sa church. Naay authority. O ginana po sa balay, sa pamilya, nga ang husband siya ang authority. Munang kitang mga bana, we should act. Amen? Another authority. Kita mo lead, and di na to kalimtan, kita ang responsable sa atong pamilya. Maginaon sa atong pamilya, naginaon sa atong mga anak, dadi ka makaingon, ako ang asawa, manggod, ako nga, ubalik lang dyan nato. Ubalik dyan na nato. Sama sa atong ikaw na Genesis chapter 3, sa diyan nakasala si Iba, si Iba, madyutong unang natintal sa yawa. And then sa diyan nakasala ng duha, wajay lain gipangita ang Dios.
Adan, asa ka. Silbi ang papa or ang bana di gipangita. Wa jud gingon ng Ginoo ba nga, iba ikaw may nakasala, ikaw may nagpatintal-tintal na, atubang nako. No. Asa man ka? Asa man ang bana? Og mo po na nga kita kinanamasabdan na to as a head sa family, kita held responsible sa atong pamilya. Amen. So we have to lead. So ikaduha makita nato diri sa verse 25 sa panggibasa kaniya. Sunod na sad nga duty nga gi-command sa Dios natong mga bana. Ingon ang pulong sa Dios sa verse 25, husbands, love your wives. Amen? Di ba ni gingon ha? Husband, love your wives. Husbands, love your wives. Okay? Kita ang mga bana, kita'y mahigugma sa atong asawa. Higugmao na ito atong mga asawa. Amen? Hinayas imin yung mga laki. Mayroon naman special number. Amen? Higugma. At the first place, nagpakasal ka na. Muna nga, kinahanglan sa imo, so na tip ni sa mga young people, nga kinahanglan, na po isa po uncle na ko ni Ana, po siya na ako nga, katong nga siya nga, kid, ako ulit tambag na kid. Kinahanglan, nga nang minyuan ni mo, kid, kanang ginahigugma dyan kay pag-ayo, kid. Ano dyan niya? Mabakol. Kanang nahigugma ka pag-ayo. Tinuhod na. Kay, siyempre, kung ang imo attracted lang ka kay lawas, naong, sa panada, muhan mo rin i-consider ni mo. Mausap na. Yung people, mausap na. Ang lawas, mausap na eh. Pero ang rason bitaw na nung nausap na, may mga rason, kita ra bang mga bana. Nga naman, kita may gusto mga, kinahanglan natin anak, kinahanglan magkaanak juga. Hindi pagburos pa lang na daan, pagpanganak na, di na mabalik lang lawas. Oy, gawas kung maglaypo-laypo na sila, oy. Di ba? O balik lang yapon na to. Wala kinahanglan katuna na to, kita yung mahigugman nila, bahalag unsa pa'y lawas na nila. Yan? Hinumdum lang ko si Pastor Tito sa una, si youth director sa una, siya nga. Nako'y tip na akong ihatang ninyo mga young people ng lalaki. Na-consider gani mo mga masawa gani na babae, tanawa na ang iyang mama. Nga mo ito itip niya sa una? Tanawa na iyang mama. Unsay lawas siyang mama, kay dakog porsyento nga, unsay lawas siyang mama karon. Posible yun nga maminyo na siya, mupariha naglawas sa iyang mama. Pareha siya lawas, kay pareha ra mga DNA. O tip to niya. Na may tip. Mo tayo tip po na ako ninyong mga laki ha. Side na mo be. Nga be. Ano sila. Tingala naman kung abi nang ako'y kitanaw, akong mama man di ay. Mo na tip niya. May tip ni Juan, Pastor Tito sa una, to sa youth department mo na. Pero maginang-unsa pa na mapariha man naglawas sa iyang mama or unsa man na, yes, mausab na, kamatuoran mausab na. Ang batasan, dili na mausab, grabe na, makita ni mo ba, gawas sa pag-ayo ba? Paano ako, abi na kung mo na to, mas daghan pa man di, gitaguan eh. Sa man nato nang iuli. Alabaw nang nay anak, astilan. Kung ingon pa nga, tigri pa na ron, pag napay dragon na nas ilalo man na, ayla sa ukba. Pero sa ingon ng pulong sa Dios, mo na warning yun, mo na ang Dios nag-command yun na to nga, husbands, love your wife. Amen? Nga, yes, bisag unsa lang batasan nila, bisag unsa na nilang makita nimo nga,
negatibo na nila, natabunan na itong imong mga positive nga kwan sa una. Ang kamatuoran, asawa na nimo, ug way lain gusto sa Dios nga atong buhaton sa atong asawa, atong higugmaon. Amen? Nawa tanaw na to ni sa padayon to sa verse 25. Yun ang pulong sa Diyos. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Sa ito pa, ang model na to sa atong paghigugma ngadto sa atong mga asawa, sama sa ni Kristo nga nahigugma siya sa church. Okay? Ni Kristo nga nahigugma siya sa church. O kabalota, unsay paghigugma ni Jesus Christ ngadto sa church, unsa may ebidensya ni rin, verse last phrase, and gave Himself for it. Inana nga paghigugma. Nga wa, iyang kaugalingon iyang gihatag. Nga way lain. Sa dihang nag-imo ng pakaslan, simputan si mumain, way lain nga, mulaban sa akong asawa, way lain nga, mo dipinsa ni. Ngunit kinala na ito yun. Now, again, padayon sa verse 6. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Verse 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Tanawa, sa dihang ingon ng Dios ang higugma, si Kristo ni higugma sa church. Una, makita nimo diri nga wala lang taman nga nabitaw nga nagpakamatay siya or naghatag siya sa kaluwasan. Sa verse 26, nagpadayon nga i-sanctify niya, i-cleanse na ang church. Okay? Naagya po siya gibuhat nga ang church, okay, church na nato niya, ang church nga limpyo. Mo bitaw ning ang sa atong sa diyang na save ta, wa ta gipasagdan sa Dios. Naa din tayo nga naa tay panagtigom diri nga ikaw nga naa nagpuyo pa ka, siyempre naaman yun tayo mga dautan, bitang sinful nature pa nato, no bata pa mata spiritually, munang naa ang church, aron mo grow. Aron mo limpyo na to, mo sanctify na to. Pero save na ta. Pero naa po ng church, mo continue nga, mo patubo na to. Yes, di man sa tanan panahon, di ba? Sama na ito din sa simbahan. Namin tayo, masipyat ba? Sipyat sa itong desisyon, sipyat sa itong mga gawi. Pero it doesn't mean nga ang Diyos, wala na siya nahigugma na ito. Nagigugma lang yapon. O ginana po na, nga na times nga, di man ang tanan. Naman yung masipyat, mga ito kasawa po. Masayop og luto. Di ba? Kay wa man na-practice og luto. Nasayop og ulunod. Napagod ang. So makita na niyo ba nga, even si Christ gani, siya may asimo nagtong model ani nga sama ang paghigugma ni Christ ngadto sa church. Ug inaana pod ang gusto nga si Christ wa siya ni undang. Nga ni grow ang church. Then verse 27, that He might present it to Himself a glorious church. So ito pa, continuous ang pagtrabaho sa Diyos ni Jesus Christ ngadto sa church until ma-present niya siya nga glorious ngadto sa kanabitang kaning pasabot ani nga sa diyang naanay kasal dito na niya sa langit. Sa ito ba kay model man ni nga not sa atong mga banad nagko kitag rule nga sa atong paghigugma sa mga anak, sa atong asawa nga continuous na. Continuous. Dili nga kung maayo lang ang relasyon, maayo lang siya, maayo lang tinagdanan. Kung dili hantod-hantod. Inana ang paghigugma. Sumala sa paghigugma ni Jesus Christ ngadto sa church. Dili ni kanaw galingon ha. Mo bitaw na nga kung selfish tangabana, di yun ta ka-practice sa paghigugma sa itong asawa. Selfish man ta.
Pero tanawa diri, makita ba na nimo dira nga paghigug imo kaugalingon? Tanawa sa ikaduha ginani. Mo bitaw nang kasagaran nga masipyat kanang mukuan. It's selfishness. Kanang kanang bitong madala jud sa kanang naa-joy third party. Ano man, selfish. Matagbaw na yung kaugalingon, matagbaw lang yung unod, matagbaw lang yung gusto. Di makatagbaw sa, di makhatag sa asawa. Selfishness. Pero si Jesus Christ, nakita niya na no matter after niya, yes, nagpakamatay siya ni ini, pero siya ni undang nga masanctify, magpadayon siya, cleanse, na ang pulong, na ang church, na ang pastor sa church, nga mubadlong dyan nato. Anton mo, ipresenta as glorious church. Huwag mo po nasa bana po nga, ayaw undang. Bahalag ang kamaturan nga, asawa na nato na, higugmao na to na, nga, dili na nga, taman karon. Kundili, hanto sa hangtod. Nasabi nito itong mga vow day nga, till death do us part. For richer and for poorer. For richer and for poorer. In sickness and in health. Di ba? Asa man na ito? Andiyan ang nanay anak pa sa, mawala na. Luy. Even in Jesus Christ, until ma-present siya. Huwag mo pa na nga, hey, inana nga itong paghigugma. Should be a loving husband. Say gusto ta maghimo nga maayo nga papa, unaha sa nga mahimo kang maayo nga bana. Ganun. Aron makakat-on kung gusto ka makakat-on ang imuha bitong anak mo respeto si imong mama, pakita siya nga nahigugma ka si imong mama. Siya ang mama or sa imong anak sawa. Kinahanglan kitang bana kabaluta mo kana mag naini sa ngalan ni advice nako nga pan ba sa pud siya kabana pod siya nga kinahanglan ba kita mga bana ba na kon man ta usay passive ta na knowing nga kanatong asawa they are weaker vessel. Yes, mga babae, weaker vessel. Bisan saan pa ingon nga strong ng personality na weaker vessel yun na. Sila. Muna sa tua, para sa tua, katong nga statement or nadunggan nato nga statement para sa tua, sa mga bana, wala ra. Sa itong pag-astoryaha, kinatok raman to. Pero di sila sa mga asawa na nga dungog ato, lagi gibutang nas kasing-kasing. Dayon, naabot na sa una-huna, and then munang di nakatulog, di namukaon. Wala. Pero kita mga bana, kira na. Pero, muna isa nag-advise ako ang, kinahanglan support kasi mga asawa. Sa iyang pagka-weaker vessel, makita ka niya, nga nisuporta ka niya. Dili kay imo na nung ko siyang bitaw, no? Sakto. Huwag mo po na sa tuhapon. Inana ang pagigugma. Kaya musugot ka sa dili, weaker vessel na sila. And then, muna nga, sa dihang, mudul na sila ni mo, sa dihang nakita ni mo sila, nga malahi naman yung digestion. Sa dinaan yun deeper nga problema yun Alasturyaha. At rin mag-open up siya, then wala. Pia support. Hindi nga, ikaw na rin mo una mo kuwan ba nga sa mga no. Mabitaw ni kaning mensahe katunta ni. Ano? Katunta. Yung una ko bisag 7. Turning 7, may 6 years pa daghan pa kay mga butang angay katunan. Namo sa among marriage ako ni Ma'am Joy, as a family karon. Then ako as a husband, siya as a wife. Daghan ba kayong, yun ba nga, daghan ba kayong angay katunan. Munang salamat kayo na ang pulong sa Diyos.
No, beto ninyo siya nga, that He might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Ako kay kalabutan ay ang pulong sa Dios. Ina ang atong pananaw ba ngadto sa ato ang asawa susama na nga pananaw ni Kristo ngadto sa church. Inana ang pananaw. Ano ba nga? Kanang bitong kanya kanang word nga ako ning alagaan. Mungutan na ta, gipasagdaan pa ta sa Dios? Gipasagdaan pa ta sa Dios? Wala eh. Di ba? Nay panahon nga murag ang ato ang mga kanang bitong gestures tubangan sa Dios ba nga murag bitong annoying na kayo. You're always nagging sa Dios. Lord, kalusam yun na gani. Kalusam yun ni hatag ni mo. Kalusam yun ni mo, Lord. Pilan na ka years and sige, pangayo ani. Di ba? Inana, tapos tubangan sa Dios. Pero wad yung taginas ginoon. Sa muka po ni mo. Pag kinabuhi mo imuha na. Uy, wad yun yung inana ang Dios. Wad yun inana. Ano man, inana ang pananaw ni sama mga sa diyan si Jesus Christ ngani nato nagtanaw sino ba nga bata pa yun eh. Yang pagkakristohanon kinahanglan pa yun ni siya grow. O ginana pod nga sa ato ang relationship as husband and wife nga napati pagsabot ba nga. Kinahanglan pa ni grow. Kinahanglan pa ni alagaan, kinahanglan ni care pa ni. Inana na ang pagigugma. Amen? So, ano sa Ephesians chapter 1, verse 23. Atras lang na, Ephesians chapter 1. Kung sa'yo pananaw sa Diyos regarding the church. So, ato ni na sabtan kung ang context ani nga ang Diyos sa iyang sa iyang pagpakamatay sa cross, and then nabanhaw siya, naghatag niya power, naghatag niya authority sa kontra sa ato ang mga kaway, even far above principalities, verse 21, makita na above powers, above might, of dominion, in every name that is named, not only in this world, but which is to come. Kakanang bitong umaabot pa. Inana nga ang power or authority gihatag nga ang Jesus Christ. And then verse 22, and then put all things under his feet and gave him to be the head over all things, even to the church. Gihatag niya ngadto sa church ang authority. So ang subject na nato ni church, verse 23, which is his body. Hindi na kalimtan na nga sa 1 Corinthians makita nato na nga ang lawas ang kita nga church sama ta sa lawas ni Kristo. Which is his body, kita ang church, the fullness of him that filleth all in all. Meaning nga ba nga ang kinadabukan o ang kanabitang nga kapunuan nga na niya. So meaning nga ang ang paghigugma ni Jesus Christ ngadto sa church. Marami tawag kwan ba nga dili buo sama nga dili buo ang pagkatao ni Jesus Christ kung wala ang church. Marami tawag siya the fullness of him. Magkwan niya ba nga kung wala sama bitaw sa kwan ba kanang bitaw statement sa mga kwan ba nga kulang ko kung wala ka. Di ba? Wala na. Kulang jigay ko basta wala ka. Inaana, kani kung masahon ni mo nga kwan, inaana bang ang fullness ni Jesus Christ, inaana yung gugma nga to sa church, nga ang fullness niya na nga to sa church. Nga kung wala ang church, dili, magnay incompleteness. Yeah. O inaana yung paghigugma sa church. Kaingon ka kasi, kinang mga bana, makaingon ka kasi mga asawa nga, kulang kay kuday kung wala kaday. Wala yun ni no?
Nya pastor kadali lang. Balik mo na, as Christ loves the church. Kaya inana ba nga, there's something. Karon nga sa diyang, di ba, you are one naman yun. There's something lacking in us kung wala ang asawa. Inana nga feeling. Munang sa atong mga bana kinahanglan wakat unta. Una, kanang tinud-anay nga pagbati, tinud-anay nga gugma. Ngadto sa atong asawa, kung di kina tinud-anay, dali jud ka mo give up. Pero kinahanglan ba nga it's perfect. Tinud-anay nga pagbati. Aron makakat-on po ta pagpailob. Importante ganing pagpailob sa kaminyo onoy. Amen. Kaya di kita kakat-og pailob ana ay bungkag yun ang bungbong. Buslot yun ang atop. Ano ang pailob ba? Kanus arabit kanabitang kanus aka kanabitang need kay nimo mga ayaw ko sa muka karon ha kay nakoy gipangandaman. Inumdum mo ng speaker ko sa ligan. Siyempre, yung gusto ni mong mind nga, Lord, tabangin ko kay yung i-share ni sa mind nga, patabag kong praybi kay yung huna-huna ba nga, dako ba ni nga church? Na ba? Hindi rin dalag jaming-jamingon lang ni. Ba't kung ano ba? Nang ready ka? Agoy, sungukon man kasi mga asawa. Kalami na dyan kayo. Mauman lang dyan mauman lang dyan kugwali, mauman lang dyan kugwali. Muna lang dyan sa kumain, pahum na lang dyan kugwali, di ba? Kamaupod, pag humagwali, amayon na upod ang mong kuhan. Kamaupod. Miday. Ano ba? Muna nga kung may pailob, abuto. Ninunay yung pagbati, pagpailob. Nung kinalan, kabaluta ka na bitang, dili na ito na ikuan sa tuang, kay nagtuong mo ta nga husband ta. Nagtuong ta ba nga everything na lang bitaw kay husband ta. Kanang bitang, naan na tayo, kanang bitang word nga na is tyranny or kanang pagpanglupig ba. Nga mayon bang, oy, sunod ka ni ha, sunod ka ni kay bana ko. Sunod ka ni ha, ako yun, yan lang katon ta ba nga dili bitaw ta mo nga abusive ta ba. Sa ato ang kay yes tinuod nga yes we should function as a head of the family. Muna nga mahug na non nga abusive ta. Tama ingon ni Pastor JK atong Wednesday ba nga kung busy kay nga asawa pandra ala siya nang hugas. Na sa mo andra ako yung manghugas oy. Human naman siya gluto. Di manghugas. Ang labi po siya pa'y nagluto. Akong asawa pa'y nagluto. Siya pa yung manghugas. Balance lang. Pwede ba ako? Although pwede kumingon nga, ako ba'y nagwan ha? Ako ba'y ako'y bana ha? Itiwasan na imong gikuan din ha? Ayaw po. Sige, dira. Gimana magagawan? Ako'y bahala diri. Ako'y bahala ni kanang bibiro ni Gami. Ako'y bahala dira. Pagkabuntagan na, sinaw na tanan. Ano ba? Ano man? Wala mo kung sa kumain bang, ay bana ko. Ngayon isa ng mga butang na kinahanglan katuna na to. Amen? We should love our wives as Christ loved the church. Padayon ta, Ephesians chapter 5, padayon ta sa verse 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Ano ba nga kinahanglan katon ta nga sa tong pagigugma ba nga sama ta na higugma sa tong kaugalingon. Usahay man gud, di ba? Mga laki kita yung mga kwan kay ba. May lang tag pumapurma, may lang tag basin ba nga ang ato abitong expenses sa dagang itang ipangnusnos sa itong mga kuan din na, unsa ba ni mga routine na to dira. Pero pasagdaan na itong asawa nga wag na sila kapalit og deodorant. Ayaw po.
Nga kung ikaw na higugma ka sa imong kaugalingon, mo po na yung paghigugma nimo sa imong asawa nga, uy, tarong ako niya. Kung unsa man gani akong mga likes, mo po na akong ihatag po niya. Kung rin ang panahon na kaning malipay ko ani, mo po ni. Akong ihatag niya. Malipay po siya. Ano man, yung simple kayo nga, he that loveth his wife, loveth himself. Nga ang pag-igugma mo sa imong kasawa nga, masama na nahigugma ka sa imong kaugalingon. Dili nga nahigugma ka sa imong kaugalingon, lamang. Mabitaw na nga, mag-ingon ko ba nga, if isan maingon ka sa iyong kaugalingon ni, yet, mo na pagpakita nga nahigugma ka sa imong asawa. Mo na nga kung sa imong kaugalingon nga selfish niya pong ka, dili jud ka mo kakaton paghigugma. Sa asawa, pero ingon ang Ginoo nga, hala, nahigugma jud ka sa imong kaugalingon ha? Kasi inanaa paghigugma imong asawa. Asa man ka makalusot ana. Amen? You have to care for them, provide. Di ba? Sama po nanto ba? Di biya ta gusto magutman. Di ba? Kita di ta gusto magutman. Inana po nato pag provision nato sa pamilya, especially po sa asawa. Kung asawa, kalipay mo yun na yung make-up. Ako na, sige, di man ko ka-support sama sa imong make-upan sa una. Pero at least, sa may mga pinaka-list na iyang kuwan karon. Tandaan mo yung nga, pinaka-list na. Pero gwapa lang yapo, no? Amen. Amen, Jugo. Pinaka-list na. Muna mo abot ka na moagot may mall. Sige ko pangita asang Watsons diri. Na dito, diri taagi. Layo na natin sa nakita Watsons kayo. Ara makita ka ng Watsons. Wala. Pero kalipay na ako na. Kalipay na ako na nga. At least Lord, salamat Lord. Maka-provide ko sa iyahang mga, at least nga mga kwan siyang naong, mga regimen ra. Isud gina mga kita, selfish kita ba kita rin ko galingon, vitamins pa na to, napatay mga vitamin E, vitamin E, pero ang asawa, ito ang ipasagdan, alisod na. Diba? Tunawa po sila. Amen? Kung nahigugma ka sa imong galingon, yung anaa paghigugma imong asawa. Samantana. Inaana ang gusto sa Dios. Nga katon na to. Nga, ang duty na to as husband, di lang ta head sa family. You must be loving. Sa verse 33, itong mga, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. Okay? Yan ang paghigugma nato sa asawa, sama sa paghigugma nato sa itong kagalingon. Sa diyan nakita na sa asawa, muna na yun nga, and the wife see that she reverence her husband. Nusay, sige tag-ingon bang, hoy, submit na ko kanang, singala ni, sunda ko, ay pagbutbuo na ko, sayon na kay na nimo ipahimo sa imong asawa kung imo po nang napakita niya nga nahigugma kaniya. Muna hingikon din. Then nga sa dihang nakita na niya, sa dihang ikaw nahigugma niya sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Muna yun, and the wife see that she reverence her husband. Mo ba nga dito na makita sa asawa nga, uy, inani di ko kay love sa kong asawa bana di ay sige ako ni siyang mo submit ko niya. Mukuan ko niya. Magpailalom ko niya. Muna'y gusto sa Diyos. As a duty na to. Isip usa ka bana. We should lead. We should be the head. We should lead. And we should love. Diri, as a bana, as a papa, diri na po sa papa. I'm back to sa verse, chapter 6. So verse 4, yun ang pulong sila. And ye fathers, provoke not your children to wrath,
but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Nato na po ni mga papa, kinahanglan katunta nga ang atong anak ato nang i-guide ngadto sa Dios. Duty nato na mga bana nga kitay mo guide sa atong mga anak ngadto sa Dios. Dili lang nga sa mga asawa lang, kundi ikaw mismo. Nga kinahanglan makatunta nga kitay mo guide ngadto sa Dios. Mo bitaw nga kita di una mo build up sa tong spiritual life. Kay usaon na to paggiya, lisod kayo nga, oy, nak, mo ni himo anak, ingon ang pulong sa Dios. Wala ginanim sunda pa. Ay lang ko apila. Kanila, basta ingon ang pulong sa Dios, mo ni. Alisod kayo. Pero makita nga ikaw, naghimo, ana, dili lisod na nila nga pagsunod. Mo bitaw ning incident nga, children, and ye fathers, provoke not your children to wrath. Isa, kuan ba ka ng word provoke, ka na itong hagit niyo ba? Into wrath. Sa kapungot. I do believe nga, ang isa ka rason ani, nga namin itong, muabot ang time nga, unsay maka-trigger sa ilang kapungot. Ngayon, unsay maka-trigger silang kapungot. So, nasabda ni, nga, kanabit ang kabantay mo sa mga, especially karon nga age, generation karon, nga dagko kay gamay lang kindle silang hatred nila mudako na. Ngano man, especially natong mga sa to ang nato ning mga naadri, di lang ta matos gawas, di lang tos mga Kristohanon natong mga Kristohanon. Importante biya kayo na ba nga makita sa mga anak, sa mga anak nga kita pud nisunod ta sa Dios. Ang maka-provoke bitaw ngadto nila into anger. Sa diyang sige sila pray nato. Nga kung Papa unta Lord magtarong kani kung Papa unta Lord mo serve tanis Ginoo kung Papa unta Lord mo magalagad or tinarong ni siyang Kristohanong kinabuhi mo simba na kung Papa pero wala man ani nakita. Og mo na maka-provoke niya nga sige ba unsa man daw ni sige ako na may sig ampo ani. Nga supposedly, nga kitam danay, muhatag untag example nganto kanila, aron nga sila mosunod. Ang databo man nga sila, man sige ampo na to. Ang muna yung rason nga, makaprovoke nga na. Nga to the point nga, bisan saon, gamay nilang pagkindle na bisan saon ni mo na pagdasig na sa pulong sa Dios, pagsimba, pag-unsa na nga mo involve siya sa activity diri, dili na nato madala diri sa pimbahan. Nga naman, na-provoke man sila, nahagit man sila. Mubitong kita, ginikanan, kita ang papa, kita una dyan command sa Dios nga ni nato, take the lead. Ikaw di mo una. Kaya kung sila gani, magkanabang lisod kayo dabangan, sila nagdako diri sa simbahan, nagdako sila diri nga nagkabalo, natudloan sila sa kamatuoran, natudloan sila unsay maayo, doon nagtanaw sila sa atong kinabuhi, natong mga papa nga, saan kung papa, wa man subay sa pulong sa Dios nga gitudlo sa Sunday school, muna ay makaprovoke nila. Ug lisod na kay na, walaon silang mind. What you say? And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Word nga bring them up, notice bring up, some proverbs that train up. Train up. Sa Proverbs 22 verse 6, train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kani bitaw nga statement ni nato ning mga ginikanan nga kitay mo train sa ato mga anak. Dili nga kana bitawng kanang training nga nakita na nila sa gawas no. Ato na yung ni Pastor J. Ganiya ayaw tuguting maunhan tas kalibutan, ma-influence ang ato mga bata. O ayaw sugot nga kana bitawng ma-influence na nato mga bata sa kalibutan kay wala ta ni act as ginikanan nga naikahadlok sa Dios. Kay lisod ang kalibutan, o grabe ka, sophisticated sila. Tanan nga pwede nila gamiton nila.
Pumito na nga, karon o, cellphone. Di ba? Usahay naman na cellphone. Muna kabalutan nga mo, muna bitog. O, dili ra tama na. Kanira jud ha. Dili ra. Pila ra ka oras, kanira jud. Di bitaw nga, mura dahil ni kuan ba, tibok adlaw, astilan. Wata kabaloon sa ilang gipang play dira, wata kabaloon sa ini asan na sa nga site, nilabot, asan na nga app nila dira. Lisod. And then we have to train them up the way he should go. Munang kinahanglan kabalota kung asay maayo nga dalan nga angay subayon sa mantong mga anak. Kay kita mismo wata kabalo, unsay atong itudlo nga na nila. Train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yes. Matay si daddy, edad na ko 37. Yet, ang mga principles nga nakatunan na kong daddy, sa una para dito pa may gagmay pa ni dito pa may talisay, dito pa talisay. Abot mi din still mura kang gigamit na moron. Dili na mawa. Wala na sila. Wala na si Pastor Chris, wala na si akong mama, wala na. Pero their principles, nga gitudlo ka na ilang gitrain na subay sa pulong sa Dios. Lisod kay na bitaw nga kana bitong kitare gibantayan sa tong mga anak, lisod kay na ay tugot anak. Kinahanglan nga nasabi sar na bang na dili sila mohimo ani kay naa ang Dios nag-ingon nga dili. Dili kay ang papa nako ningon dili. Dong. Kay mawala ta, makaabot na sila, bisag asa na sila maabot. Di ra ba yung taka-hold nila? Yung mga eskwela naman yun layo. Pero ang principles nga ato ang gitudlo nga na nila, dili na mawa. Dayon to sa chapter Proverbs 22 verse 15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Ngumitaw nga, yes, foolishness. Tingala na ka nga, wapata nagtudlo ani, pero grabe kaya mga foolishness na, sinful nature na. Pero na, mumbuhan, appeal sa training, appeal yun ang sa training ang disiplina. The rod of correction shall drive it far from him. Yan naadyo ipagdisiplina sa ato mga anak. Training, and then nurture, ang pag-amuman yan na, and then diri makita nato diri admonish, balahin to sa Ephesians, chapter 6 verse 4, and admonition of the Lord. Word nga admonish, paghatag og warning, paghatag og rebuke, paghatag og advice, paghatag og wisdom. Usahay, nasumay na to, dito sa Sunday school na imuhatag na. No, kita. Kita muhatag og wisdom. Kita muhatag advices nila. Especially magkadako na sila. Ngunit akong i-pray sa akong anak. Kuan dyan ko Lord, ano niya nga, siyang pagdako. Makagiya ko ning mata. Wala akong prayer. Dili bitaw nga, dako naman ka, pasagdaan na lang ka. No. Magpadayon na ng atong gipaggiya nila. Tagaan na natin sa freedom. No. Salamat, ganito na yung pulong sa Diyos. So 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Salamat kaya na ang pulong sa Diyos. Kaya ang gusto sa Diyos, nga, hey, tagaan na itong warning. Tagaan na itong mga advices ng atong mga anak. O walay lain nga pinakamaayo nga reference na to when it comes to warnings, when it comes to advices sa atong mga anak, pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos.
Di ko kalimot ni daddy sa una. Na man yun tayo, muabot man yun itong rebellious side na to. Hataga na mig note, hataga na kong note daddy ato. 5 ka text. Ino rin niya. Kay kung magstoryahan na mi, siyempre pa kuyawan siya, muinit niya siya ba, mukuan niya ba. Di ang himo niya. Iyan lang istorya niya. Narakid do. Basahan ni. I-meditate ni. Hindi na, wala may istorya. Mga basa. For the week, basa. Dito palang daan, wala na. Ang storya din pag next week. Inani man God. Yung mabalik ta, kung dili ta sold out sa pulong sa Diyos, dili ta saturated sa pulong sa Diyos, so may advice na to, gikan sa pulong sa Diyos. Amen? Una importante kay nato mga papa, hey, giyahi, natada mo giya sa itong mga anak. As they grow older, di na ito sila pasagdan. The more yes, muhatag tag freedom, pero dili tag na mitong murag mo, kung nila ba nga, sige, pasagdaan na ito sila, no. Pero karon mintras control pa na to. You have to train them up. Amen? You have to train them up. So, sabda na to diri. As a family, kita na to dira. Ang asawa na iyang duty. Ang anak na iyang duty na to diri sa chapter 6 verse 1 and 2. 1, 2, 3. And sa natong mga bananaan. Kita na lang himong ahead sa family. Pagigugma sa itong asawa, gugma sa itong mga anak. And then, kung nahigugma na sa itong anak, di dyan na to pasagdaan sila. Kinalang giyahan na to sila. Amen. Nindog ta. Mundalay ko nga Diyos, salamat kay Lord sa imong pulong. Salamat kay Lord sa pagpainumdum na mo nini. Yes, Lord, si mig basa ani, si mig kandungog ani. Nang amo, Lord, nga amo ni maaplikar. Namo, sa among kasing-kasing. Ako, as bana, ngadto sa akong asawa. Ako, as papa, Lord, ngadto sa akong mga anak. Ngopo na, Lord, sa mga bana, sa mga papa, ngadto sa iyang asawa, ngadto po sa mga anak. Nasabdan na mo, Lord, nga dako di kay mig responsibility sa family. Lord, tabangi mi, giyahi mi. Lord, himoa, Lord, nga imong pulong, Lord, namo ang butang sa una sa mong kasing-kasing, Lord. Namo, especially mga papa, Lord. Namo mga bana. Kay, mo ra po ni ang among i-teach ngadto sa mga anak, mo ra po ni among ipakita na mo, Lord, ngadto sa mga asawa. So, Lord, nag-pray mi. Padayon na, gikan, Lord, sa matag pamilya ni nga church. Nag-pray mi. Matag papa, tabangi, matag bana, matag asawa, Lord. Aron nay harmony, Lord, sa every family. Nag-pray mi, Lord, nga padayon, nga imong pulong, among tipigan, padayon mi mo storya nimo, Lord, pinagi sa prayer, padayon nga na mo simba nimo, Lord. Aron, Lord, kami nga pamilya ni nga church, ligon, Lord. Pray mi, tabangi mi, o sa mga pagbulag-bulag karon, o bani kami, Lord, gikan dinhi, padong sa mong isig kapanimalay. Dalaygon kay ka, Lord, tanan dungog himaya, among ibalig na kanimo. Giampun ta ng Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, gihimo na ako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madagayaon og malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako magmalampuson sa akong pagskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabaton og trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pagskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo.
Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, og dalaygon natong buhi nga Dios.